Di ba mga teacher? Grade 5 na yung bata na yan. Grade 5 na yan pero hirap na hirap pa rin magsulat ng mga letra. Hirap na hirap pa rin isulat yung pangalan niya pero pinasa pa rin ninyo. Pinasa nyo pa rin. Tapos yung karamihan sa inyo, puro reklamo na parang ayaw magtrabaho ng 6 hours. Kasi nga sobrang dami ng ginagawa. Sobrang busy na. Kung sobrang busy nyo, bakit hindi nyo i-focus yung ganyang klaseng mga bata? Bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin, di ba? Tapos kayo, puro kayo TikTok, puro kayo sayaw-sayaw, sobrang dami nyong oras, pero yung ganyang klaseng mga bata, hindi nyo mapagtuunan ng pansin. Di ba? Nakakaloka tong video na nakita ko sa TikTok. Panoorin nyo. Ay, sulat ang N. Ang Letter N daw. Sulat ang N. N. Hala! Letter B yung sinulat. Sigurado ka? Paano isulat ang W? Tama. Nakakasira naman yung kwan. My gosh, hindi niya kayang isulat. W. Nakakasira yung cellphone. Letter E Mga yun. estudyante at saka mga teacher. C. Paano isulat ang C? Pati yung teacher. Masisiraan din kasi natatamad na magturo. Ang H. Paano isulat ang Tama H? yung C. Kasi sa cellphone tumitingin. Di ba? Oh, H. N yan, hindi yan H. Katamaran! Katamaran ninyo! Pinromote nyo ng grade 5 kasi ayaw nyo nang turuan yung bata, panigurado ako, di ba? Na kahit hindi pa marunong magsulat, kahit hirap na hirap pa sa pagsulat ng letter N ng basic alphabets, pinromote nyo pa rin. Pinush nyo pa rin sa pagiging grade 5 kasi kayo, ayaw nyo nang turuan eh, di ba? Ayaw nyo nang turuan kasi alam namin na kapag hindi nyo yan pinasa, sa inyo pa rin pupunta yan. So, ang mangyayari, kayo pa rin yung maghirap. Aminin nyo yan, di ba? May mga teacher na ganyan eh, na kapag ayaw na yung estudyante, kahit hindi pa marunong, kahit hindi pa naman talaga dapat, at hindi pa akma, at hindi pa kaya ng estudyante doon sa next grade, ipupush agad, ipopromote agad, ilalagay agad doon sa next level kasi tinatamad na sila. Ayaw na nilang turuan yung mga estudyante nila, tapos karamihan pa sa inyo, sobrang reklamador. Reklamo ng reklamo kasi 6 hours yung tinuturo ninyo, 'di ba? 6 hours, panigurado, 6 hours ba talaga? O talagang maraming mga nagchichismisan, maraming nagtitiktok, maraming nagsasayang ng oras, maraming nagtitinda ng kung ano-anong personal nilang mga binibenta, kaya yung ganyang klaseng mga bata hindi matutukan, di ba? Napakalayo ng mga estudyante ngayon, ng mga teacher noon sa panahon namin. Panahon namin, grade 5, grade 4, periodic elements na. Marunong na mag-cursive, marunong na magdikit-dikit, marunong na magbasa ng English, marunong na magsulat ng English. Pero yung mga kabataan ngayon, ano? Tignan nyo yan. Grade 5 na hirap pa rin magsulat ng basic alphabets. Like, ano yan? Anong klase yan, di ba? So, sino dapat sisihin sa ganyang klaseng mga eksena? Yung bata ba? Yung magulang? O yung guro? Yung magulang, tsaka yung guro, di ba? Kung yung magulang hindi rin tinuturuan yung bata, kasalanan din niya ng nanay. Kasalanan din niya ng magulang. Pero ang kasalanan ng teacher dito sa parte na to, bakit nyo pinasa? Bakit nyo pinasa yung estudyante kahit hindi pa marunong magsulat sa katamaran ninyo? Dahil tinatamad na ulit kayong i-handle. Tinatamad na ulit kayong turuan yung bata, kaya kahit hindi pa marunong at hindi pa akma sa grade 5, pinasa ninyo. Diba? Mga katamaran.